Imaginein mo, i-ponder mo, i-meditate mo, mula dito kung saan ka na nakalagay ngayon. Pag nandito ka na kaya, narating mo yung pangarap mo, ano kaya itsura? Ano kaya feeling? Dahil pag ito nasanayan mong pakiramdaman, kung ano ang pakiramdam ng medyo umangat sa buhay, pag dito ka nagsimulang makiramdam, bago mo marating to, pagdating dito, parang sanay ka na. Hindi ka na magmamayabang. Sabi nga ni Bill Gates, it's the same hamburger. Nung wala ka at meron ka na, it's the same hamburger. Parang wala namang kaibahan eh. Million-million na pera nila, pero sa pakiramdam nila, it's the same. So ngayon, sa tingin na iba, ang yaman mo na, successful ka na, pero ikaw hindi yumayabang. Hindi ka nakaangat sa lupa, nakatungtong ka pa rin sa lupa, kasi dito pa lang ini-imagine mo na, minimeditate mo na, parang wala namang kaibahan. Pero actually, ang kaibahan lang, you can afford to buy anything you want. Yun lang. Pero yung ugali mo dapat, walang nag-iba pag may pera ka na. Dahil pag nakita ni Lord na mag-iiba ugali mo, ngayon pa lang, baka mag-alangan na siyang bigyan ka. Yung iba hindi talaga binibigyan ni Lord kasi alam ni Lord magiging demonyo to pag nagkapera, dadami bisyo nito Alam ni Lord na ito pag nagkapera, malalayo sa akin huwag na lang. Konting barya-barya nga lang, nabigay sa'yo, hindi ka na nag-church di mas malaking pera, hindi ka na talaga magbabasa ng Bible din. Hindi ka na rin mag-pray. So, you gain the whole world, but you lose your own soul. May pera ka, sa impyerno ka pupunta. So sabi ni Lord, huwag na lang natin bigyan ng pera yan. Hindi pwede yan Hindi yan pwedeng bigyan. Nawawala yan sa akin Pag may problema yan, close sa akin. Pero pag may pera yan, malayo sa akin. Kaya niya Ang Diyos po nagbibigay ng pera at ng blessing sa mapapagkatiwalaang bigyan. Tanungin mo yung katabi mo, mapapagkatiwalaan ka kaya? Hindi ka kaya lalayo kay Lord na, teka lang Lord, busy ako sa business ko Dami kong kontrata ngayon. Kaya habang pinagpapala ka ni Lord, lalo kang lumapit at unahin si Lord. Amen. Amen?